Casey's POV. Okay ka na, Bessie? Sorry kung hindi kita pinagtanggol kay tita. Hindi ko talaga kayang magsinungaling sa mama mo. Pag-explain niya sa akin. Okay lang, Bessie? Ay, sabay buntong hininga ko. Naikwento ko na rin sa kanya na buntis nga ako at kinuwento ko na rin ang lahat mula kay Owen. Hindi naman nagulat si Sarah bagkus ay natuwa pa ito at masaya na magkakaroon na raw siya ng inaanak. Kung hindi ko nga lang ito kaibigan, binatukan ko na to. So, ano ng plano mo ngayon? Tanong niya sa akin. Nilapag kong kinakain kong lumpia sa pinggan. Kakausapin ko yung lalaki na yun. Saad ko sa kanya. Gusto mo puntahan natin? May kakilala ko na doon pumapasok sa nylon group. Bali, hihiramin natin yung ID nila para makapasok ka. Saad niya sa kanya. Napangiti naman ako sa kanya at pinisilang pisngi niya. Ang talino mo talaga. The best ka talaga, Sarah May Buenatisa. Saad ko sa kanya. Nagre-reklamon man siya kasi kompleto na naman ang binanggit kong pangalan sa kanya. Ayaw niya kasi na kompletong pangalan niya tinatawag ko sa kanya. May paraan na ako para makapasok doon. Bali nasa trabaho na ako ngayon. Pumasok na rin ako dahil sayang ang araw. Naging okay naman na ako at hindi na nakakaramdam ng pagsusuka. Buti na nga lang nasa mudang sikmurat tiyan ko. After noon ay bumalik na kami sa trabaho. Bali may kanya-kanya kaming table dito. Sa kumpanya rin kasi ako nagtatrabaho, kaya ayos din ang trabaho na ito sa akin. Nakakatulong na rin ako sa mga magulang ko at sapat na rin ito para mabuhay kami sa araw-araw. May kapatid talaga ako kaso nasa pudar siya ng lola ko. Si Kuya Miggy ay may trabaho na rin call center kasi siya sa room. Gusto niya nga raw makalipat dito kasi namimiss niya na kami. Pero sabi ni Mama, samahan niya na muna raw si Lola hanggat hindi pa umuwi yung mga nag-aalaga nito sa kanya. After that day ay sinabi ko kagad kay Sarah na gagawin ko na ang plano namin. Tinawagan niya na yung kakilala niya na magtatrabaho sa nylon group at pumayag naman ito sa kanya kapalit na ililibre niya ito kapag gumala na sila. Medyo galante ang kaibigan ko. Nung makuha na namin, pumunta kagad kami sa building na yon. Huminga na muna kami ng malalim at saka kami pumasok. Tinignan kong entrance at saktong wala yung lalaki kahapon na pinalabas ako. Kaya pumasok kagad kami at hindi na nagpaligoy-ligoy. Sumakay kagad kami ng elevator at nakita ko na papunta na ang lalaki na pinalabas ako kahapon at sakto naman nabubukas ang pintuan ng elevator. Kaya nakahinga ako ng maluwag, hindi ko alam kung saan siya sa floor na makikita pero hahanapin ko talaga siya. Paano kung wala siya dito? Hindi pwede, dapat nandito siya. Pagbukas ng elevator ay sakto na siyang nasasakay kaya nagsenyas ako sa kaibigan ko na isarado ng pintuan at sinunod niya naman ito. Bali tinakpan ko na muna ang mukha ko para hindi niya ako makilala. Katulad ng kahapon, nakita niya ako pero tinakbuhan niya ako kagad. Nang nakasarado na nagtaka siya dahil sinarado kagad ni Sarah. 3 lang kami nandito sa loob ng elevator. Pumunta kagad ako sa unahan niya at nakita niya naman kaagad ako. You again? Tanong niya sa akin. Oo, kailangan nating mag-usap. Saad ko sa kanya. Kung hindi ka papayag, pwede ko namang isigaw sa building na to kung ano nangyari sa atin nung araw na yun. Saad ko sa kanya. Napatikim naman siya sa sinabi ko. What? Really? Gagawin mo yun dahil desperada kang makuha ako? Tanong niya sa akin. Napatawa naman agad ako. Desperada? Bakit? Sino bang nakabuntis sa akin? Kung hindi ka makikipag-usap sa akin, sige patigasan tayo. Sabay talikod ko sa kanya. Naramdaman ko siyang bumuntong hininga. Okay, fine. Magkita tayo sa parking area. Aniya. Kapag wala ka doon, alam mo nang magkakalabasan tayo. Pag-amba ko sa kanya. Pinipigilan naman ako ni Sarah at saka ako lumabas ng elevator. Pagkarating ko sa parking area ay wala siya. Buwisit na yun. Ayan siya, Bessie. Hintay na lang kita sa labas, okay? Good luck. Sabay kindat niya sa akin. Kinausap ni Noah na muna mga sumusunod sa kanya saka ito umalis sa harapan niya. Hinarap niya naman ako. What do you need? Tanong ni Noah sa akin. Alam kong naaalala mong lahat. Ani ako sa kanya. Huminga ako ng malalim at saka sinabing totoo. Buntis ako at ikaw ang ama. Sambit ko sa kanya. What?
No, baka nagkakamali ka lang or what? Sambit ni Noah. Napangisi naman ako sa sinabi niya. Ikaw lang ang gumalaw sa akin kaya alam kong ikaw ang ama nito. Saad ko sa kanya. Hindi ako papatol sa kagaya mo kaya back off miss. Saad niya sa akin sa kanya ako tinabig. Ang sama na ugali mo. Agad ko naman siyang biniyagan at namilipit to sa sakit. Masakit ba? Try natin kung tinutusok mo pa yan sa ibang babae at lalo na sa babaeng pakakasalan mo. Galit kong sambit sa kanya. Walang kwentang lalaki. Ganyan ang problema sa inyong mga lalaki. Gagalawin niyo yung babae tapos saka niyo sasabihin na hindi niyo anak. Ani ako ulit. Napakasama ng ugali. Napakasama ng ugali mong lalaki ka. Paghahampas ko sa kanya. Nagrareklamo naman siya na masakit ang hampas ko sa kanya. Pero kulang pa ito sa ginagawa niya at pinagsasabi niya sa akin. Heto tatandaan mo. Hindi mo makikita ang anak ko. Sigaw ko sa kanya saka ako umalis sa harapan niya. Napahinto naman ako at saka umiyak ng hagulhol. Napaupo na lang ako sa kalsada na parang bata. Pumunta agad sa akin si Sarah at niyakap ako. Tahan na, Bessie, saad niya sa akin. Makarma sana siya. Ano na sasabihin ko sa mama at papa ko? Lalo na kay kuya. After ng pag-iiyak ko sa kalsada, tumayo ako at umuwi sa bahay. Napakasama ng ugali niya. Hindi sana mamana ng anak kong ugali na meron siya. At mas lalong hindi ako papayag. Palalakihin ko anak ko ng mabuting tao. Pagka-uwi ko sa bahay, pumunta ako kagad sa kwarto ko at saka umiyak ulit. Hindi ba nauubos ang luha ko? Kumakatok naman si mama sa pintuan ng kwarto ko. Pero ayoko na muna ng kausap. Gusto ko mapag-isa na muna. Kinuha kong phone ko, tinanap ang IG ng lalaki na yun at saka siya minessage. Tinadtad ko siya ng message na masasamang salita, saka ko siya binlock ng tuluyan. Lahat-lahat binlock ko siya. Since alam ko naman na ang full name niya, kaya alam ko rin kung anong social media account niya. Tinignan ko sa salamin ng itsura ko. Sobrang gulo ng buhok ko at maga ang mata ko. Dahil sa magdamag, nakakaiyak ko. Nakaramdam na ako ng gutom, kaya lumabas na ako ng kwarto ko. Pagkalabas ko'y pumunta kagad ako sa kusina at kumain. Hinawakan kong tiyan ko. Okay ka na ba anak? Bigla namang sumulpot si mama sa kusina at umupo sa harapan ko. Hindi ako makasagot. Niyakap na lang ako bigla ni mama at saka ako umiyak ulit. Ang sakit na po ng mata ko ma, kakaiyak, pagrereklamo sa kanya. Loko ka talagang bata ka, nakuha mo pang mag-joke sa sitwasyon mo. Saad niya sa akin. Sinabi kong lahat sa kanya at sinabi ko rin na wag na munang sabihin kay papa. Mas lalong magagalit kasi si papa, susugurin niya talaga yung lalaki na yun. Naintindihan naman ni mama ang sitwasyon ko. Natawa nga siya dahil raw tinadyakan ko yung lalaki na yun. Deserve daw na lalaki na yun. Noah's POV. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng babaeng yun, hindi na siya nagpakita sa akin. Mabuti na lang at natauhan siya sa mga sinabi ko sa kanya. You have a meeting now, son. About your marriage, my daddy said. Itutuloy niya talagang balak niya para sa akin. Wala talagang makakapigil sa gusto niya. Don't ever embarrass me in front of them. Diin niyang saad sa akin. Saka siya umalis sa harapan ko. Sinundan naman siya ni mommy at patuloy pa rin na kinukumbinsi niya si daddy. Tinignan kong papeles, nandun ang kabuong shares ng kumpanya. Binaliwala ko na lang ito at tumikom na lang ako ng kamao. Tinignan ko sarili ko sa salamin, wala pa rin kupas ang kagapuhan ko. Inayos ko na lang ang necktie ko at saka umalis na sa kondo ko. Panay tawag si mommy sa akin. Siguro dahil sa ako na lang hinihintay niya pero wala akong pakialam. Ginusto ko talagang maliit kesa naman ako mauna doon. Pagdating ko sa venue kung saan mag-meeting lahat, huminto na muna ako sa pintuan at saka nagpakawala nang hininga sa sarili ko. Saka ko pinihit ang doorknob at tuluyan na nakapasok. Lahat sila'y tumingin sa akin at todo sorry naman ako dahil salita ko. Hindi ko na tinignan si daddy dahil alam ko nangingit-ngit na naman ito sa gigil sa akin. Tinignan ko ang babaeng nasa harapan ko. Tinignan ko siya hanggang sa talampakan niya. Sexy naman to at sakto sa taste ko. Pero ayoko sa mahiyain at mas lalong ayoko sa maarte. Napakagwapo naman ng anak mo, Sir Imperial. Aniya ng isang matandang lalaki. Hindi pa pala kami nagpapakilala. I'm Pablo, siyang asawa kong si Amanda at ang anak kong si Sheila. Pagpapakilala nito sa amin. Nakipagkamay na lang din ako sa kanila at sumabay sa gusto nila. Gusto ko nang umalis dito sa lugar na ito. So kailan ang kasal nila? Tanong kaagad ng matandang babae.
What if sa Sabado na kagad? Ngiting sad ng matandang lalaki kay Daddy. That's great idea para rin magkaroon tayo ng apo sa tuhod. Tawanan na sambit nila. Hindi ko na lang sila pinakinggan at ginalaw ang social media account ko hanggang sa pinindot kong Instagram ko. May nag-message sa akin kaya pinindot ko ang message. Actually ngayon lang may nag-message sa akin sa IG. Si Joseph naman hindi madalas mag-message sa akin dito pero lang kung tungkol sa mga babae. Kaya tinignan ko ito't nagulat ako kung sino to. Walang iba kung hindi ang babaeng nakausap ko noong isang araw. Kaya dinilit ko na lang din, wala namang kwentang pinagsasabi nun sa akin. Narinig ko na nag-excuse yung babae. Excuse me po, mag-restroom lang ako. Saad niya sa amin. Pumayag naman sila hanggang sa kailangan ko ring mag-restroom. Wala kasi akong ginawa ko hindi uminom ng tubig. Pumunta na lang ako sa restroom at saka ginawang gagawin ko. Pagkatapos kong mag-CR, ay bala ko manigarilyo sana sa labas ngunit may narinig ako nag-uusap. Kaya sinilip ko kung sino yon. Shut up Owen, please let me go. Sad ng babae kanina nakasama ko sa table. Sa pagkakaalam ko si Sheila to. Don't worry, I will just use him to get everything they own. Saad niya sa kausap niya sa call. Yes Owen, I love you, hindi kita iiwan. Kaya please tantanan mo muna ako para matapos na to. Sambit niya ulit. Okay bye, I love you again. Sa kanya binabaan ng tawag. Saglit siyang napahinto at lumingon, bigla namang may humugot sa akin sa gilid. Tinignan ko kung sino ito at walang iba kung hindi yung babae na naman. Nakastuck lang ang isip ko sa sinabi ni Sheila sa amin. Kailangan ko sabihin sa kanila. Saad ko saka ako umalis ngunit pinigilan ako nito. Wait, kung magpapadalos-dalos ka hindi ka nila paniniwalaan. Aniya sa akin. Tinabi ko naman ang kamay niya na nakahawak sa wrist ko. So, narinig niya rin ang lahat at hindi lang ako? Are you crazy? Who are you to decide what I should do? Iritang tanong ko sa kanya. Hindi naman kaagad siya nakasagot sa akin. Kaya umalis na lang ako sa harapan niya. Bakit ba siya nandito? Sinusundan niya pa rin ako? Pinastop niya na muna ulit sa akin. This time hinarangan niya na ako sa dadaanan ko. Sige, sabihin nating sasabihin mo sa kanila sa palagay mo ba maniniwala sila sa'yo? May magbabago ba? Tanong niya ulit sa akin. Magsasalita sana ako nang bigla niya akong hinila. Pumasok kami sa isang pintuan. Makinig ka nga muna sa akin Noah Imperial. Yang kasamaan na ugali mo, wag mo munang pairalin. Pagsusuway niya sa akin. Wow, napamewang naman ako sa sinabi niya at napasmirk sa kanya. Who are you ha? Wala kang paki sa gagawin ko, sa katantanan mo na ako. Wala kang makukuha sa akin. Ani ako sa kanya. Gago ka nga talaga, hindi ko ginagawa to dahil sa madami kang pera. Ginagawa ko to dahil sa anak natin. Sambit niya sa akin. Natin? Anak ko? Are you out of your mind, miss? Hindi ko sabi anak yan. Duro ko sa tiyan niya. Napakawalang kwenta mo talagang tao ka. Hindi ko alam kung saan ka kamukuha ng lakas ng kakapalan sa mukha mo para sabihin sa akin yan. Sambit niya sa akin. O sige, dahil sa ganyan ka naman. Hintayin mong ipanganak ko itong bata na to at ipa-DNA test natin. Saad niya ulit saka siya umalis ng tuluyan sa harapan ko. Talaga bang sinusubukan niya ako? Napasapon na lang ako sa noo at hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa nangyayari sa akin ngayon. Bakit ko ba binibigyan ng ganitong sitwasyon? Nakisabay pa itong babae na to sa problema ko. At anong sabi niya? Makapal ang mukha ko? Napatawa na lang ulit ako sa mga sinabi niya sa akin kanina. Ginulo ko na lang ang buhok ko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Casey's POV. Pagdating ko sa bahay ay pumunta kagad ako sa kwarto ko at umupo sa kama. Iniisip kong sinabi ng babae kanina. Ginagamit niya si Noah para makuha ang lahat. Inalog ko naman ang sarili ko. Wala na akong pake kung anong problema niya basta sa akin ang anak ko at ang sarili kong iisipin ko. Huminga ako ng malalim at saka humilata sa kama. Napangiti ako dahil nasabi ko rin ang mga nasa dibdib ko. Bagay lang yun sa kanya, kulang pa nga eh. Dapat paulit-ulit ko siyang sabihan na walang kwenta para mas lalo siyang mainis. Hindi ko nga alam kung bakit binuhay pa ni God ang ganong tao. Kasi 'di ba maraming masasaktan si Noah sa mga sinasabi niya? Ay, deserve niya naman yun. Hinawakan ko naman kaagad ang tiyan ko. Magpapacheck up pala ako bukas. Sasamahan ako ni Mama at Pamela. Since Sabado naman bukas at walang gagawin. Kapag Linggo kasi sumasamba naman kami. Bawas kasalanan.
Anak, bukas ang check-up mo. Maaga ka magising dahil madaming nakapila dahil Sabado bukas. Saad ni Mama habang naghahanda ng hapagkainan. Tumango na lang ako at ngumiti sa kanya. Excited na ako ate na makita si baby. Sambit niya sa akin. Ako rin naman, ngiti kong sad sa kanya. Mas excited pa tong si Pamela kaysa sa ina. Actually, pareho sila ni Shyla. Araw-araw binabanggit na excited na siya. Kulang na lang siya na lang ang magbuntis at ipasa ko sa kanya lahat. Kumain naman na kamit sa kaniligpit ni Mama ang lahat. Gusto ko pa nga sanang tumulong kaso hindi na ako pinakilos ni Mama. Dahil baka mabinat ako. Noon kasi tinutulungan ko si Mamang kumilos sa bahay. Ako yung nandito sa poder nila Mama at Papa pero ako pa yung pabigat sa kanila dahil nga sa sitwasyon ko. Napabuntong hininga na lang ako at nagready na para bukas. First check-up ko kaya kailangang ready ako. Kinabukasan. Okay naman na siguro tong suot ko kaya bumaba na ako at kanina pa ako hinihintay ni Mama sa labas. Anong oras na Casey? Tara na! Pag-aaya niya sa akin. Kaya kumapit ako sa braso niya at saka kami umalis. Pagdating doon ay saktong kaunti lang ang pila. Medyo hindi kami na late ni Mama. Umupo na muna ako at hindi ko kayang tumayo magdamag. Nang kami pumasok kami sa loob at pinahiga na ako ni Doktora. Mula sa screen ay kita kong pitus. Here's your baby, turo niya sa screen habang in-ultrasound niya ako. Napangiti naman ako at maski ako'y excited na makita ang anak ko. Tinignan ko si Mama at nakangiti rin siya. Pagkatapos ng pag-check up namin ay may binigay siyang picture sa akin. Picture ng ultrasound kay baby. Naku, ang apo ko! Ngiting sad ni Mama sa litratong hawak ko. Saka kami umalis sa ospital at kumain na muna kami bago kami tuluyang umuwi sa bahay. Nagutom kasi agad ako kahit naman na bago kami umalis ni Mami kumain kami kanina. Pagkatapos namin kumain ay saka kami umuwi ni Mama. Si Pamela ay tapos na rin mag-review dahil exam na raw nila sa Lunes. Mataas naman ang grade nito kaya wala kaming problema. Kay Pamela kaso kapag mataas ang grade na nakukuha niya ay pinapasyal namin siya sa mall. Kapalit daw yun sa husay niya sa pag-aaral parang ako noon. Si kuya naman ay tahimik lang, ayos nga lang daw sa kanya kahit biskwit lang. Ang regalo ni Mama at Papa sa kanya noon. Iba na talagang panahon ngayon. Pero at least mabuting tao si Pamela at pinalaki kami ng maayos ng magulang ko. Anak, dalian mo naman, pagmamadali ni Mama sa akin. Opo ma, heto na. Sigaw ko sa baba. Bumaba na ako sa hagdan at ako na naman ang hinihintay nila. Sumakay na kami sa van at saka nag-drive na si Papa. Hiniram lang ni Papa yung van na ito kay Tito J. Tuwing linggo kasi hinihiram namin tong van papunta sa church. Kaya pumapayag naman si Tito J. Mekaniko kasi si Tito J at si Papa. Construction kasi si Papa noon pero dahil kay Tito J, pinasok niya si Papa sa mekaniko ng mga sasakyan. Yung panahon na yun, bata pa ako at baby pa si Pamela. Bali 5 years na si Papa sa mekaniko. Kaya malaki na rin ang tiwala ng boss niya sa kanya. Puminto na yung van kaya nagsibabaan na kami. Nakadress kami yung lahat. Huwag niyo na akong hintayin, mauna na kayo. Sabi ni Papa sa amin. Kaya tumango naman si Mama kay Papa at saka kami pumasok sa loob. Pagkapasok ay umupo kami kagad. Hindi pa naman nag-uumpisa kaya hindi pa naman kami late. Sa paglilibot ko ng mata ko, may nahagip akong isang tao na ayaw ko makita kahit kailan. Si Owen, nakaupo siya at nandito rin. Nagbabawas ba siya ng kasalanan? Pero maya may gagawa ng kasalanan ulit. Sa lahat ng taong nandito, yung ayaw ko pa makita ko dito sa loob. Inalog ko sarili ko at nahalata naman ni Pamelang balisa ako. Ate, okay ka lang ba? Aniya sa akin, gumiti naman ako tumango kagad. Nagumpisa ng pagsamba hanggang sa umpisa at pagkatapos ng church namin ay halos nakatingin lang ako sa kanya. Nang uwian na saktong nakita siya ni Pamela. Kuya Owen! Tawag nito sa kanya. Lumingon naman siya at pumunta sa kanya si Pamela. Bumulong si Mama sa akin at tumango naman agad ako. Alam ni Mama at Papa na wala na kami ni Owen. Alam rin nila kung anong dahilan. At mas lalong galit sila Mama at Papa sa kanya dahil sa sitwasyon ko ngayon ay kasalanan niya lahat. Kuya, kamusta na po kayo? Nandito po pala si ate, sabi ni Pamela kay Owen. Ikaw ba, kamusta ka na? Okay lang naman ako. Ngiting tugon nito sa kapatid ko. Umiwas naman ako ng tingin nang tumingin siya sa akin.
Pumunta ako sa kanila at nilayo kong kapatid ko sa kanya. "How are you, Casey?" Tanong niya sa akin sabay tingin sa mata ko. "Sobrang okay na okay. Tara na, Pamela." Tila ko sa kapatid ko. Sakto naman na dumating si Papa kaya sumakay kami kagad sa van. "Ate, si Kuya Owen yun," sabit niya sa akin. "Ano naman kung siya yun, Pamela? At wag na wag ka na ring lalapit sa lalaki na yun." Tugon ko sa kanya, nakasimangot naman si Pamela sa akin. Hindi pa naman maintindihan ni Pamela ang nangyari sa amin ni Owen. Kaya wala ring saysay kung sasabihin ko na hiwalay na kami ni Owen. Ayoko mainis ngayong araw dahil kagagaling ko lang sa church namin kaya binuksan ko ng bintana at tinapat ang mukha ko sa hanging na sasagap ko sa labas. Pumikit ako at bumuntong hininga ng malalim. "Relax, Casey. Dapat chill ka lang ngayon." Nang okay na ako'y dinilat ko ng mga mata ko. Agad naman kaming nakarating kasi wala namang masyadong traffic ngayon, kahit na linggo. Bumaba na ako't pumunta kagad sa kwarto ko at humilata. Hinawakan kong tiyan ko at inisip ko na lang ang anak ko, kaysa isipin ng lalaki na yun. Nakaramdam ako ng antok kaya pumikit na lang ako at tuluyan na nakatulog. Noah's POV. Kagagaling ko lang sa meeting namin ulit about sa kasal na yun. Bukas na kagad gaganapin ang kasal namin ni Sheila. Nandito ako ngayon sa bar at umiinom ng alak. Gusto ko nang kalimutan ang lahat na nangyari sa akin. "Congrats! Ikakasal ka na bukas!" aniya sa akin. Nilago ko naman ng isang basong maliit. "Alam mo namang ayoko pang ikasal," saad ko kay Joseph. "Ano pang habang magagawa mo? Nandiyan ka na," saad niya sa akin. Ginalaw-galaw ko ang baso. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. "Kahit ayaw mo, gusto naman ng daddy mo," dugtong niya ulit. Tumingin ako sa dance floor at naalala kong lahat na nangyari sa amin ng babae. Speaking of the girl, hindi ko na siya nakita kahit buong araw. Pagkatapos ng argument naming dalawa, hindi na siya nagpakita ng 2 araw. Sinunod ko yung sinabi niya sa akin na hindi ko sasabihin ang totoo. Bakit ko ba siya inaalala? Wala naman akong pake sa babaeng yun. Bakit kasi hindi ka na lang ang maging CEO ng kumpanya ng daddy mo? Tanong ni Joseph sa akin. Nilapag ko naman ang basong hawak ko. I want to have fun in my life and I want to be free in everything I do. Kaya ayoko pa maging CEO sa kumpanya na yun, saad ko sa kanya. How do you entertain in your life if you are married, bro? Saad niya sa akin. Kasal lang naman yun dahil sa kumpanya kaya magagawa ko pang lahat. Ani ako sa kanya. Umiling naman siya sa akin at saka ko nilagok ang alak. May bigla namang nag-text sa akin, si dad na hinihintay ako sa bahay. Kaya nagpaalam na muna ako sabay good luck sa akin. Alam niya kasing pagagalitan ako. Pag uwi ko sa bahay ay nakita ko nakaupo ito sa sofa. "Where have you been?" Panimula niya sa akin. "May pinuntahan lang ako," tugon ko sa kanya. "Aalis kayo ni Sheila ngayon. Magsusukat kayo para sa kasal niyo bukas," sambit niya sa akin. Binilog ko naman ang kamao ko sa inis. "Hindi ba pwedeng iurong ang kasal?" Tanong ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin. "Are you crazy, Noah? Matanda ka na kaya maghunos dili ka sa buhay mo," saad niya sa akin. "Pinapili kita, right? You told me na gusto mong magpakasal kaysa humawak ng kumpanya." Sambit niya ulit sa akin. Oo, pinapili niya ako ng kasalang mas pinili ko. Pero yung panahon na yun hindi ko pa nalalaman ng totoo at balak ng babae na yun sa buhay namin. Pagkatapos naming mag-usap ay pumunta kagad ako kung nasaan si Sheila ngayon. Paghatid ko sa kanya ay pinagbuksan ko siya ng pintuan at tumingin sa akin na may ngiti. Nakuha pang ngumiti sa plano niya. Plastic na babae. Pumunta kami kung saan ang venue na susukatan namin para sa kasal naming dalawa. "Here po sir, ma'am," turo sa amin kaya pumasok na kami. Una na muna siyang pinagbihis at isukat ang gusto niyang pangkasal. Pagbukas ng kortina sa harapan ko ay nakita ko siyang nakasuot ng maayos na pangkasal. Hindi bagay sa kanya, marumi naman siyang babae. Tumayo ako at tumingin sa kanya saka lumapit sa kanya. "Magkano bang hati na makukuha niyo sa amin?" Bulong ko sa kanya. Tinignan niya naman ako na may halong pagtataka. "What do you mean?" Tanong niya sa akin. "I don't like woman who lie, Sheila." Ani ako sa kanya. Hinawakan ko siya sa bewang at ngumiti ako na nakasmirk, saka ako umalis sa harapan niya. Muli ko siyang tinignan at nanggigigil sa inis sa akin. Pagkatapos ng pagsusukat namin ay pinigilan niya ako. "What?" Tanong ko sa kanya. "Hindi na magbabagong lahat, Noah." Saad niya sa akin saka inayos ang long sleeve na suot ko't umalis.
Natawa naman ako sa astang ginawa niya sa akin. Pagkatapos ng pangyayari na yun, umuwi kaagad ako sa kondo ko. Ayoko na munang umuwi sa bahay. Alam na alam kong tatanungin nila ako kung anong nangyari kanina. Kumuha ako ng alak sa ref ko at binuksan saka ko nilagok ito. Pinunasan kong bibig ko at nag-isip kung ano bang gagawin ko bukas. Ayoko matuloy ang kasal ko sa babaeng puro kasinungalingan. Ayoko mamuhay na kasama siya at ayoko maging asawa yun. Sumagi sa isip kong babaeng mahabol sa akin. Bakit kaya hindi ko na lang siya gamiting excuses? Inalog ko naman ang sarili ko. No, Noah, parang sinabi mo na anak mo yung dinadala niya. Pero paano kung ako nga talaga? Ano bang dapat kong gawin? Ginulo ko naman ang buhok ko dahil sa inis na nararamdaman ko. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.